Welcome po sa BIMS App Tutorial 08. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Asset Management Tile ng BIMS App. Ang Asset Management Module ay ginagamit para i-track, i-maintain at i-account ang lahat ng barangay-owned assets. Hindi lamang nito nire-record ang physical assets, kundi sinusuportahan din nito ang maintenance, depreciation, accounting integration at government financial reporting. Sa main dashboard, makikita natin ang tile na asset management. Kapag binuksan ito, dadalhin tayo sa asset management screen. Sa itaas ng page, makikita ang iba't ibang major sections ng module kabilang ang assets list, maintenance records, depreciation, at places list. Ang bawat isa ay may mahalagang papel sa buong asset life cycle. Ang assets list ang master list ng lahat ng registered barangay assets. Dito makikita ang asset code, asset name, category, location, acquisition date, at iba pang importanteng impormasyon. Kapag nagdadagdag ng bagong asset, ang system ay maaaring mag-generate ng unique asset code automatically. Halimbawa, AST001. Ang maintenance records naman ay ginagamit para i-record ang repair and maintenance activities. Dito natatrack ang maintenance costs at ang history ng bawat asset upang masigurong maayos ang kondisyon ng barangay properties. Isa ring importanteng feature ang depreciation. Ang system ay kayang mag-compute ng depreciation automatically gamit ang straight line depreciation method. Dahil dito, ang asset book value ay naa-update habang tumatagal ang paggamit ng asset. Makikita rin ang places list, kung saan dinidefine ang iba't ibang locations ng assets. Sa pamamagitan nito, madaling malaman kung saan naka-assign o naka-install ang isang kagamitan. Kasama rin sa module ang categories list na ginagamit para igrupo ang mga assets at i-link ang mga ito sa tamang chart of accounts o COA. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng asset management ay ang accounting integration. Every registered asset is linked to the chart of accounts. Maintenance expenses are recorded as expenditures, depreciation entries are calculated automatically, at sinusuportahan nito ang PS, MOUE at CO classifications. Ang module na ito ay mahalaga rin para sa government auditing. May support ito para sa disbursement voucher number, ordinance number at date of obligation upang ang asset-related transactions ay maipakita ng tama sa RAO, SOAOB at SBAA reports. May built-in automation din ang system. Bukod sa automatic asset codes, may real-time updates ng asset book value, dynamic drop-downs para sa categories at locations, at automated depreciation computation. Para mapanatili ang data integrity, only authorized users can modify records. Deletion actions require confirmation. At ang audit information ay pinapangalagaan para sa government financial reporting. Dahil dito, ang buong asset life cycle ay nananatiling traceable at accountable. Sa right side ng screen, makikita ang Asset Management Overview Help Panel. Dito ipinapaliwanag ang purpose ng module, ang main components, accounting integration, automation features, audit support, at mga importanteng reminders. The most important reminder is to always assign the correct category and chart of accounts when registering assets. This ensures accurate depreciation, proper accounting integration, and reliable financial reporting. In summary, ang asset management tile ay nagbibigay ng isang complete and organized system para sa registration, maintenance, depreciation, accounting, at long-term monitoring ng lahat ng barangay assets. Sa future how-to tutorials, pag-aaralan natin ang detailed steps tulad ng paano mag-register ng bagong asset,
Paano mag-record ng maintenance, paano mag-run ng depreciation, at paano gamitin ang asset information sa government financial reports. For now, ito muna ang overview ng asset management tile.